wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Awitin natin. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Awitin natin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Come on! Basta natin! O Diyos ng katarungan
Salamat sa biyaya mo. Salamat, Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Welcome po sa Zion Christian Fellowship Baliwag online midweek service. Ito po ay isang ministry na patuloy pong umaabot sa mga sulok sa mundo sa pamagitan po ng internet, YouTube or Facebook account ng Zion Christian Fellowship Baliwag upang madala po ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating pong pagtatapos sa ating tema na day by day, last Sunday, tinapos po natin to sa ating lingguhang mensahe. Ngayon naman pong midweek ay tatapusin po natin ito. We're going to talk about the day by day, daily grace na kailangan po natin sa ating mga buhay. Meron po tayong tinatawag na daily grind. So, God's daily grace is always available for our daily grind. Yung mga ginagawa po natin na trabaho, mga hassle, mga opportunity, or even ministry. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13 to 15, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabayan niyo po akong magbasa. At sa talatang ito, imikinuot po ang Apostle Paul sa aklat ng mga awit. At ito nga po yung pinakaunang talata. Sabi dito, "It is written, I believe, therefore I have spoken." Quoting Psalms 116, verse 10. "With that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and presents us with you in His presence. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God." Ginamit po dito ni Apostle Paul ang isang description kung ano daw po ang biyaya ng Panginoon. Of course, marami tayong alam o natutunan patungkol sa biyaya ng Panginoon. Pero dito ho, ginamit ho niya na ang biyaya ni Lord ay hindi lang para sa iyo at para sa atin, para din po ito sa lahat ng mga tao, at hindi, higit sa lahat, ito po'y hindi limitado. Ito po'y nag-uumapaw at available po sa sino mang nangangailangan dito. Nung panahon po ni Apostle Paul, we could probably say, no, hindi naman po ito accurate, na nung panahon ni Apostle Paul, posible po ang mga tao during that time ay nasa 300 million pa lang po. No? Pero sa kabila po ng dami ho noon, lahat po ng mga tao na yon ay palagay ko ay naabot at naranasan po nila ang nag-uumapaw at kapangyarihan po ng biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Kung titingnan po natin ang populasyon sa pangkasalukuyan today, ito po'y dihamak na mas malaki, 8.1 billion katao worldwide. No? Kaya pa rin po ba itong abutin ng biyaya at habag ng ating Diyos ang mangdako sa mundo? Ang sagot po ay yes. Because God's grace is sufficient to all from the past, at present, and even in the coming future. Hindi po nalilimitahan ang biyaya ng ating Panginoon. Nasaan ka man, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang level ng iyong pananampalataya, ikaw ay kayang at pwedeng abutin ng biyaya ng ating Diyos. Si Eugene Peterson, na siyang author po ng The Message Bible, ay may translation po dito. Sabi niya, "What we believe is that the one who raised up the Master Jesus will just as certainly raise us up with you, alive. Every detail work to your advantage and to God's glory, more and more grace, more and more people, more and more praise." 3 beses po binanggit dyan yung salitang more and more sa dalawang paulit-ulit. Na ito po'y nangangahulugan po na walang hindi kayang abutin ng biyaya o grace ng ating Panginoon. Now, what is God's grace? God's grace means, ang acronym po niyan, God's riches at Christ's expense. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, at ang sobra-sobrang biyaya, habag at grasya ng Diyos para sa iyo at para sa atin dahil namatay si Jesus o si Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. So God's riches available for you and me at Christ's expense. Bagamat ito'y libre, pero hindi ho ito cheap sapagkat may nagbayad po dito ang Diyos Anak.
Ang grasya din po ni Lord is the influence or the Spirit of God operating in humans to regenerate or strengthen them. Sa panahon tayo po yung naging Kristiyano, ito po yung nagpapalakas po sa atin. Yung po bang palagay natin, nagdududa tayo, kakayanin ba natin sumunod, ituloy ang ating commitment, magpatuloy sa ating paglilingkod, at pagsunod sa Kanya, at hindi ho natin kailangan problemahin po yun sapagkat naroroon pong Espiritu ng Diyos na nagre-regenerate o nagre-replenish, parang nagcha-charge po sa atin para palakasin po tayong magawa at matapos po natin ang mga bagay na pinagagawa ni Lord. It is also called the state of grace or the condition of being in God's favor or one of the elect. Ibig sabihin po noon, ito po isang espesyal na panawagan ng Panginoon sa isang grupo ng tao na nanampalataya sa Kanya na nagkaroon at nakaranas po ng pabor at biyaya sa ating Panginoon. So ngayong araw na ito, we're going to talk about the grace of God in 3 tenses. 3 kapanahunan, sa nakaraan, sa pangkasalukuyan, at maging sa hinaharap. Kaya po ba ng grasya ng Diyos na baguhin ang ating nakaraan at ayusin ang ating pangkasalukuyan at pagpalain ang ating panghinaharap? The past, the present, and the future. Number 1, because of God's grace, you and I have been set free by the past grace of the Lord Jesus Christ. Tayo po'y pinalaya ng ating Panginoon. At true enough po, ito po ay self-explanatory. When we talk about past grace, most people, when they think about the grace, they think about what God has done for us in the past. Yung natapos na gawa ng Diyos sa ating mga buhay sa nakaraan. Ito po yung may kinalaman kung paano tayo niligtas, paano tayo pinatawad, paano tayo ginawang pamilya at anak ng Panginoon at tinawag sa paglilingkod o buhay na paglilingkod. Sabi po sa Ephesians 2:4-5, we have been set free by the past grace. At ang sabi dito, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Ibig sabihin po noon, habang tayo po'y nabubuhay sa kasalanan, sa isang estado ng kamatayan, it is by the grace of God that you have been saved. Wala tayong kakayahan po na arukin, unawain, at tanggapin ng buo ang pag-ibig at alok na kapatawaran ng ating Panginoon. Pero dahil po sa grasya ni Lord, yung tinatawag natin past grace na nangyari sa nakaraan, nag-enable po sa atin para tayo maligtas. Maraming nagsasabi, kaya ako na-save kasi tinanggap ko si Lord, pinili ko siya eh. Well, kung yun po yung pagbabasihan natin based on our choice, kulang po iyon, hindi po yun sapat. Pero may binayaran ng Panginoon, may inihanda na siya, at ang regalong iyon ay kailangan na lang nating tanggapin. At can you just imagine kung ang regalong iyon kailangan pa natin pagtrabahuan at bayaran para lang tayo maligtas at para lang natin ito mapakinabangan ay kailangan tiyak natin itong naunawaan, pero hindi po ganun ang ginawa ng ating Panginoon. It's all because of past grace. Therefore, ang grace ni Lord is undeserved, unmerited. Ibig sabihin po nun, hindi mo kailangan pagtrabahuan, hindi mo kayang pagtrabahuan, hindi tayo karapat-dapat na makatanggap, undeserved, at hindi po natin maaarok, unfathomable. Kahit anong pag-uusap o debating gagawin po ng mga Kristiyano patungkol sa grasya ng Diyos, hindi natin to kayang ipaliwanag. Of course, there's a certain part na pwede natin ma-explain, pero yung arukin yung kabuuan ng grasya ng Diyos, bakit ito binigay, paano ito ibinigay, paano ito ipinagkaloob, paano ito sinusustain ni Lord sa buhay po natin, hindi po natin to kaya. And because of God's grace, we become unstoppable sa biyaya ng ating Diyos. Nagagawa lamang po natin ito dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Meron tayong kanta niyan, di ba? Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay at nakakapagpuri at nakakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Kapag naintindihan po natin ito hindi lang basta kanta, kundi ito isang katotohanan na magdadala sa atin sa isang mas malalim na pagkakilala kay Lord at mas matibay na paglilingkod sa Kanya. Deeper appreciation po sa Kanyang grasya at kabutihan sa ating buhay, na hindi pala tayo ang nagiging dahilan kaya natin nagagawa ang mga bagay-bagay na ito sa ating buhay Kristiyano, kundi magpasa hanggang ngayon, sinusustain tayo ng grace ni Lord. 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before at the beginning of time. Now,
Sinasabi po natin sa unang punto na sa nakaraan nating buhay, mga nakaraan natin, sinustain, inabot, at ni-reach out po tayo ng grasya ng Diyos. Para bagang naroroon na po ang grace ni Lord. Pero actually, ang sinasabi po dito ni Paul sa 2 Timothy 1 verse 9, hindi pa tayo nabubuhay. Hindi pa namamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Even at the beginning of time, or before the beginning of time, God's grace was already there for you and me. It did not start on the cross. Before you were saved by God's grace, you were in the bondage of sin and death. But by receiving the free gift of eternal life, you have been liberated from the penalty of sin. So let us praise God for His past grace. Nakita niyo po yung lawak ng pasimula o walang pasimula ng grasya ng Diyos. Kaya no wonder po, ito po talaga ay unfathomable at unstoppable sa buhay po natin. Romans 6:23 says, the wages of sin is death, that's our past condition, but the gift of God, in other words, hindi pa man tayo nabubuhay, naroroon na yung regalo ng Diyos para sa atin, is eternal life in Christ Jesus our Lord. So our sin has been forgiven, freed by the past grace of the Lord. Number 2, sa present po natin, we all now stand firm in the present grace. Tayo po ngayon ay nakatatayo lamang, nakapanindigan, nakakapagpatuloy dahil po sa pangkasalukuyang grasya at biyaya ng ating Diyos sa ating buhay. Now, tingnan niyo po ito maigi mga kapatid. No? The past grace touched your life when Jesus died on the cross. Ang nakaraang biyaya na kailangan mo ay ang naghipo o nagbago sa buhay natin sa pamagitan ni Jesucristo sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang nagligtas sa atin at nagpabago sa ating buhay. Pero hindi ho doon natatapos o nagtatapos ang grasya ni Lord. Isipin po natin, ay tapos na yung kilos ni Lord, tapos na ang gawa niya, parang binitawan na tayo. We are on our own. No! In fact, according to the second point, His grace continues to have an effect in our life. Meron pa rin po. At mas lalo pa nga pong naging matindi at malakas. Now, if you are saved in the past, then God's grace is still saving, keeping, protecting, and preserving you and me at this very moment. Kung paano tayo nakakapagpatuloy pa rin sa takbuhing ito, sa lakaring ito, hindi po yan sa sarili nating lakas. Dahil po yan sa grasya ng Diyos. Now, isipin mo ang grasya ni Lord, hindi po pitchel na ibinubuhos sa iyo na may hangganan na pwedeng maubos. No? Isipin mo, ang grasya ni Lord ay parang talon, falls, na unstoppable at hindi lang po iyon, limitless ang puwersa na pwedeng ibuhos sa iyong buhay, na pwede ho tayong hindi lang basta uminom, kundi lumublob at magtampisaw at hindi po tayo magkukulang. Ganun po kabuti ang grasya ni Lord sa nakaraan at maging sa ating pangkasalukuyan. He is still saving and keeping and protecting and preserving us up to this day. Romans 5:1-2, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into His grace, in which we now stand. We can only stand today. Ang isang assurance, kapatid, na makakapagpatuloy tayo hanggang bukas, hanggang sa mga susunod, at kaya pa rin natin gawin at magagawa natin ang ating mga pinangako kay Lord na gagawin natin para sa Kanya, is because we are standing only by the grace of our God. God's grace is operating right now. Ngayon mismo po, habang ikay nakikinig, nanonood sa mensaheng ito, you needed God's grace back then when you accepted Christ, but you need it just as much as this second as well. Kung paano kailangan mo ang grasya ni Lord noon na hindi mo pa nga hiningi o na-request o kinailangan o inadmit na kailangan mo pero binigay ni Lord, may lalo ho ngayon. Talaga pong sinusustain po tayo ni Lord sa grasya po ng ating Panginoon. Ito po yung mga time na hindi mo na kaya, gusto mo nang sumuko, pero parang may nagpupush, may naglilip sa'yo. Meron pong parang pakpak, wind beneath your wings na nagpapalakas po at nagbibigay po sa atin ng pagpapatuloy na kalakasan. The only person who doesn't need God's grace at present today is the person who never sins. Wala naman hong isa sa atin dyan ganyan. Wala hong magka-qualify dyan. Therefore, you and I, we need the grace of God. Meron akong paboritong banda na ang pangalan ng band nila ay DC Talk. No?
DC Talk. Yung isa ho dyan na bukalista, siya ho ngayon yung bukalista ng Newsboys, no? Meron silang sikat na kanta na In the Light, no? Napakaganda po ng kanta na yan, no? Ang In the Light ay meron pong lyrics na nagpapaalala sa atin sa kondisyon ng ating kahinaan. Sabi dito, "The disease of self runs through my blood. It's a cancer fatal to my soul. Every attempt on my behalf has failed to bring this sickness under control. Tell me what's going on inside me. I despise my own behavior. This only confirms my suspicions that I'm still a man in need of a Savior." This song talks about a saved person. Pero ang sinasabi po dito sa kanta na to, kahit po siya'y ligtas na, pinatawad, binago na ng Panginoon, kinakailangan pa rin niya at na-admit niya, inamin niya na kailangan pa rin niya yung grasya ni Lord sapagkat bumabalik-balik, naroroon pa rin po ang kahinaan, naroroon pa rin po ang tukso ng laman ng ating lumang pagkatao para tayo'y pabagsakin. Pero napakaganda po na ma-realize po natin that we still need a Savior right now. Sino so dito, inaamin mo, you still need a Savior right now, keeping, preserving, and saving you para makapagpatuloy kay Lord. We need a Savior right now just as much as I did when I was, and you are, 11 years old, because 12 is the age of accountability. We need it when we were lost and rebelling, more so today that we are saved, following and serving Him. Ang tawag po dyan ay present grace. Kung noon, kailangan mo ang grasya ni Lord, lalo po ngayon. Lalo ho ngayon na ikaw'y naglilingkod na kay Lord. Ang dami pong pwersa. There's a target at your back, at our back, na lahat po'y gusto tayong pabagsakin at papanghinain. Pero nagagawa lamang po natin ito. At magagawa po natin ito makapagpatuloy kung tayo po'y mananangan at mananalig sa grasya ni Lord. So sabihin mo nga sa katabi mo, it's never about you. It's never about your strength. It's never about you and me, your own power. It's all about the grace of God at present sustaining us. Kung paano ito'y dumadaloy, umaapaw sa nakaraan para iligtas tayo, bay lalo ho ngayon, pwede tayong magtampisaw at hindi tayo magkukulang sa grasya ni Lord. Pangatlo at panghuli, we can live by faith in the future grace. Now, what is a future grace? Ano po bang ibig sabihin ng panghinaharap na grasya? Si John Piper, meron po siyang libro about the grace of God at ang pamagat po dito ay future grace. Sabi niya, future grace is all that God promises to be for us from this second on. Saving faith means being confident and satisfied in this ever-arriving future grace. Gratitude for our past grace was never meant to empower future obedience, because tomorrow's crisis demands tomorrow's grace. And faith that future grace will be there is the victory that overcomes the world. Ang ibig pong sabihin po niyan, mga kapatid, ay ang grasya ni Lord ngayon ay iba ho sa grasya ni Lord kinabukasan. Hindi mo pwedeng gamitin ang grasya ni Lord na pang ngayon lang. Dahil araw-araw at sa bawat pagsikat ng umaga kinabukasan, may nakaabang at may nakalaan na future grace, pang hinaharap po na grasya na alam ni Lord na kailangan mo at gagamitin mo sa buhay na ito. Now, what is our motivation to serve God? Bakit tayo naglilingkod kay Lord? Ba't natin ginagawa ang pagpapakanta, pagtugtog, pag-cell group, pagdi-disciple, paglilinis, pag-iimbita, pagbibigay, pagkakaloob, pagbabahagi ng mabuting balita, pagpapatuloy, pagbabasa ng Biblia? What is our motivation to serve God? Some people, they serve God because of the payback performance attitude. Out of sense of duty. Meron kasi akong utang na loob kay Lord. Yan po yung pananaw natin. No? Kahit man ako, yun din yung pananaw ko. May utang na loob tayo kay Lord, kaya kailangan bayaran po natin ito. And minsan nga, iniisip natin, kulang pa rin po yung gagawin natin sa ginawa na ni Lord sa ating buhay. But who among you here serve the Lord because of the motivation of love or gratitude of His future grace? Kasi po, natutunan ko po that the wrong motivation for serving God is saying, because of God's grace, I must do everything I can to pay Him back. Dahil sa grasya ni Lord, kailangan kong bayaran ang mga ginawa niya sa akin sa nakaraan sa buhay ko ngayon. Alam niyo po, salvation by grace is a gift. Sinabi na po natin yan kanina, Romans 6:23. But in our modern culture, sinira po natin yung katangian at kalikasan po ng gift-giving dahil po sa salitang reciprocity. Ano po ba, Pastor, yung reciprocity? Ito po ay practice ng pagpapalitan ng regalo
para sa isang mutual na benefits. Halimbawa po, binigyan mo ako ng regalo ng birthday ko, may obligasyon ako at may inaasahan kang regalo sa akin kasi binigyan kita. At kung minsan po, sinusukat natin, aba, yun yung binigay ko sa kanya, ito, tas ito lang yung binigay niya sa atin. Dahil po sa kulturang reciprocity, nasira po ang konsepto po at pakahulugan ng salitang regalo. Kasi ang regalo po, ang pinatutukuyan po talaga nito at ang pinaka-the best example at illustration, yung ginawa ng Diyos nung pinadala niya si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng isang kasalanan o pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. Nagsilbi siyang regalo para sa atin. Wala naman po siyang hinihingi. Yun nga po yung sabi sa Romans 6:23. The wages of sin is death. Meron kang dapat bayaran. Meron tayong dapat bayaran na kasalanan sa kamatayan. Subalit ang regalong binigay ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Now, kapag binayaran po natin o pinilit nating bayaran ang regalo ng Diyos na binigay niya sa atin sa nakaraan, pangkasalukuyan at sa panghinaharap, ang tawag ho dyan ay legalism. Legalism means is, I deserve this position, this feeling, that I am religious, I am better than you, better than them, because I'm paying and I'm working for the Lord. Nakakayabang po, no? Bagamat, somehow, some way, pwede nating sabihin maganda, tama, pagtatanaw ng utang na loob. Pero, ang danger po dito ay mauuwi ho ito sa kayabangan at legalismo. Legalistic attitude means, parang tayo nang may control, nagsusustain sa ating pangkasalukuyang estado sa spiritual dahil nga po sa ginagawa. Yan po yung trabaho at ugali ng mga Pariseyo. They think that they're better than any other people, the sinners, the tax collector, and even Jesus because they're doing this, they're following the rules, and they're doing more than the rules ng Old Testament. So don't fall on the trap of legalism. May uli sinabi si John Piper sa salitang future grace o pagbabayad sa grasya ni Lord. Sabi niya, the effort to pay God in the ordinary way is that we pay creditors would nullify grace and turn it into a business transaction. So nasira na kaagad, no? If we see acts of obedience as installment payments, we make grace into a mortgage. Para tayong naguhulugan, no? Para tayong may binabayaran. So nasira na. Hindi na grasya ang tawag doon. Utang, no? Na dapat bayaran at pinababayaran sa atin ni Lord. Kaya ang sabi po niya, let us not say that grace creates debts. Ang grasya ni Lord nagre-resulta na meron tayong pagkakautang. In some way, meron po, pero hindi talaga eh. Let us just say that grace pays the debts that you and I owe. Past grace is glorified by intense and joyful gratitude. Future grace is glorified by intense and joyful obedience. In other words, we will still serve the Lord. We will still do this, do that, make our commitments, but not in the context or motivation that it is as if we're paying something sa Lord, sa ating Panginoon, dahil may pagkakautang tayo. Hindi na po grace ang tawag doon. Mortgage na daw po, uhulugan, installment. Hindi po nagpapahulog ang Diyos. Bakit? Ang Diyos po ay hindi natin kayang bayaran. Ang Diyos po ay mayaman at sagana lagi sa ating mga buhay. So, instead, we serve Him, hindi dahil may utang na loob tayo. We serve Him because alam natin, mahal natin siya. At tayo po ay nabuhay sa isang puso na punong-puno ng kagalakan na may pagsunod sa ating Panginoon. Sabi ni John Piper, serving God out of sense of personal obligation highlights the power of your own resolve. But serving God out of a pure sense of love for Him highlights God's glory. God is always honor the pathways that brings Him the greatest glory. Kapag pinarangalan daw po natin ng Diyos, sa isang buhay na may kagalakan sa pagsunod, ang Diyos daw po ay mas lalong napaparangalan sa buhay po natin. Siya nga po ang nagsabi rin po that God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Now, paano natin i-activate yung grasya ni Lord? Kailangan natin ng PIN number. Mga ATM, may PIN number, di ba? Huwag niyo ibibigay yung PIN number niyo kahit kanino. Pero yung PIN number na to, ang tinutukoy ko po dito, ay ang mga pangako ni Lord na kailangan alam natin, naiintindihan natin, sinasabuhay, sinasapuso natin upang ma-activate natin ang grasya ni Lord. Sino ho dito gusto mo, lagi kang activated, lagi pong available at accessible ang grace ni Lord para sa araw na ito at sa araw ng bukas? Number 1, there are 3 promises that illustrates the future grace. Number 1, the promise of God's presence
will overcome our weaknesses. Ang example po ni Apostle Paul ay isang napakagandang halimbawa po dito nung sinabi niya na meron siyang thorn in the flesh. 2 Corinthians 12 verse 9, meron daw siyang thorn in the flesh, nais niya na alisin ng Panginoon, pero sa 3 beses niyang panalangin, iisa lang ang sagot ng Panginoon, hindi, ang grasya ko ay sapat lagi sa iyo. Hindi ko tatanggalin yan. Huwag na nating alisin yan. Because my grace is always sufficient in your weaknesses. Maraming nagsasabi, ano ba yung thorn of the flesh na to? Physical, emotional, mental, sabi ng iba, social, pinersecute siya, sakit daw po, mata na lumuluwat, nagnanana, sorry for that word, no? Pero marami nagsasabi, ito daw po spiritual, parang merong tormenting spirits na inalaw si Lord to torment Apostle Paul. Pero ano man po ang thorn of the flesh na to, maaasahan po natin na kaya nating ma-overcome ang ating mga present weaknesses because of the promise of God's presence sa ating mga buhay. When you are hurting and struggling, you have to decide what to do in the face of your weakness. Will you give in to the temptation to sit down and quit? Or sit it out and watch? Or do you truly believe God's grace is sufficient for this second and this next minute and this next day so you could get up and keep on serving God in spite of your weaknesses? Ano po pipiliin mo? Tiwala sa sarili mong kaparaanan, kalakasan, o magtiwala sa grasya ng ating Diyos? Alam niyo po, ang kabaliktaran po ng future grace ay unbelief. When you say your grace is sufficient, God, pero sinasabi mo rin naman sa Kanya, you don't know my problems. I just don't believe your grace is sufficient, Lord. That's unbelief. Pangalawa, the promise of God's supply comes my anxiety. Ang pangako ng pagkakaloob ni Lord ang nagpapakalma sa atin pong kabalisahan sa ating mga buhay. God has clearly commanded us not to worry or be anxious because He has promised to meet our needs now and in the near future. Sino po dito ang kinakabahan at nagwo-worry na? May talata sa Matthew 6:31, Philippians 4:19, pwede nating basahin yan, na nagsasabi po hindi tayo dapat mag-alala. Bakit? Because God knows our needs and He will always provide in the future. Amen? So, bakit po sinasabi ni Lord, huwag daw tayo mag-alala? Kasi po ang worry is the root sin that feeds the fruit of other sin. Ito daw pong pinagmumula ng ibang mga kasalanan. Totoo yun, di ba? Fear is the open fruit of unbelief that stems from the worry that God can't be trusted to take care of them. Nagre-resulta din po ito ng greed. It's the open sin of unbelief that stems from the anxiety that God really won't meet my needs. So I must hoard as much as I can for the rainy days ahead. Nakita nyo po, no? Napaka-delikado pala ng pag-worry. Kasi po, pag nag-worry tayo, natatakot tayo, at pag natatakot tayo, nauuwi ito sa greed o pagiging sakim o ganid. Nakakagawa po tuloy tayo ng mga kasalanan. At kahit man po, ako, na-experience ko po ito, na I think kahit po iba ho sa atin dito, ito'y nagmula lamang po sa simpleng pag-aalala. So kaya po ang sabi ni Lord, do not worry. Weak faith sees the resources of God as a pond that is depleted whenever we take a drink out of it. But faith in future grace sees God's promises as a mighty river that is going to never dry up. Ang mahinang pananampalataya o kawalang pagtitiwala ay tinitingnan ng grasya ni Lord na parang pond o batis po na nawawala na ng tubig, natutuyo na. Pero ang pananampalataya sa future grace ni Lord ay pananangan sa pangako na ang grasya ni Lord ay parang rumaragas ang ilog na hindi matutuyuan, na pwede tayong magtampisaw. Amen? Magtiwala tayo kay Lord. Ano man pong kalagayan natin ngayon, hindi mauubusan ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi mauubusan si Lord ng para sa iyo at para sa akin. Lagi siyang may nakalaan hanggang sa mga susunod. Kailan pa ba tayo mangangailangan? Hanggat buhay po tayo, hindi mauubos ang ilog na rumaragasa ng biyaya at pagpapala ng Diyos para sa iyo at sa akin. Can we just say amen to that, mga kapatid? Panghuli, ang pangatlong promise po ay ang promise ng God's goodness that will secure our future. Sabi sa Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo po, itong goodness and mercy, ito po yung kailangan natin na matiyak po natin na lagi tayong sinusundan. Of course, galing ho ito kay Lord as a promise sa atin. Kasi po today's emphasis is always on security. Lack,
gadget, no? Sa cellphone nga, meron ng face recognition, meron pang i-unlock sa kamay, no? Fingerprint, no? Bangko, may mga PIN code, mga security code, no? Today's emphasis is too much on security, financial, physical, spiritual, material things. Pero alam niyo po, na-experience ko at naranasan ko, and I think you would agree, that the true security can only be found in goodness and mercy of God. Ang kabutihan, ang grasya ng Diyos at ang habag ng Panginoon sa ating buhay. I know it sounds cheesy, but it's true. I don't have to know what the future holds because we know who holds the future. Si Pastor Jack Hyles, nagkwento ho siya na ang sumusunod daw po sa mga Kristiyano lagi na hindi natin nakikita ay si goodness and mercy all the days of our lives. The reason kung bakit hindi tayo dapat mangamba, the reason kung bakit natatapos natin yung mga tasks, projects, dreams, at magagawa pa rin po natin yung mga future na ina-aspire po natin is because God's goodness and mercy will always follow us all the days of our life. Kapatid, ngayong araw na to may sumusunod-sunod sa inyo. At mamaya may susunod-sunod sa inyo. At bukas may susunod-sunod sa iyo. At makatitiyak ka, hindi ka matatalisod, hindi ka manghihina, hindi ka mawawala ng lakas ng loob. Sabagkat the goodness and mercy of the Lord will follow you all the days of my life. Pastor, how can I be sure? Through faith on the future grace. Yan po yung sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is being sure of what we hope and certain of what we do not see. Alam niyo po, balik tayo doon sa pagbabayad ng grasya ni Lord. Do you know why we can't repay the grace of God? Dahil hindi pa po tapos si Lord sa pagbibigay ng grasya sa ating mga buhay. Hanggat buhay ka pa ngayon, hindi pa tapos ang plano at ang provision ni Lord para sa iyo mamaya at sa mga susunod na araw para biyayaan ka ng grasya, habag na kakailanganin mo sa buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, the best is yet to come. That's why it's also called God expanding grace. Yun yung sinabi kanina sa verse, di ba? More and more grace to more and more people. Not only is God's grace expanding all over the world, God's grace is continues to expand to you and me in our lives. Kaya, don't think of God's grace as some kind of water fountain that you sip from sparingly. Instead, think of it as Niagara Falls that continues to pour or flows in our lives. Pastor, paano ho pag nagkasala ako? Sino ho dito di nagkakasala? Sino ho dito nagkasala kahit tapat ang biyaya ni Lord sa ating buhay? You know what? Meron tayong kinakanta lagi, di ba? My sin is great, but your love or grace is always greater. Hindi mo pwedeng lagpasan. Hindi mo pwedeng talunin ang iyong pagkakamali at kasalanan o tabunan ang grasya ni Lord sa ating buhay. You cannot exhaust or consume God's grace based on your worry, weakness, and even weariness. Why? Because God's grace is overflowing sa buhay po natin. Kapatid, if you fell, kung tayo man po'y nagkasala, bangon po tayo, hingi tayo ng tawad kay Lord, at magtampisaw tayo, maligo tayo sa nag-uumapaw na grasya ni Lord, at hayaan nating hugasan po tayo ng grace ni Lord at bigyan tayo ng panibagong pasimula, panibagong pagkakataon para mabuhay para sa Kanya at magawa ang Kanyang vision to win souls and make disciples. Pastor, how about if I worry? I have many worries, Pastor. You know what? Our anxiety about tomorrow messes up our lives when we allow it to govern us. Fear for tomorrow kills our faith for today. Totoo po yan eh. Nababaliwala ang ating pananampalataya at grasya ni Lord. Bakit? Nag-aalala na kagad, nag-overthink po tayo kinabukasan. Worry, guilt, and anxiety falls us into wasting our brief lives trying to do God's job. We don't have the grace to make it, but God has the grace to supply and sustain us daily. So don't try to become like God. Don't try to worry like God. Hayaan nating si Lord po ang mag-alala sa araw ng bukas. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, relax ka lang, sagot ka ni Lord. God's got your back. Totoo po yan. Hawak ni Lord ang araw ng bukas. Kahit mag-try tayo, magsumikap po tayo, lagi tayong kakapusin, may limitasyon po tayo. Pero ang grasya ni Lord, walang limitation, walang pagkukulang, laging sapat, lagi pong sumasagana at nag-uupapaw. God's grace for you and me is always sufficient for today. Sa pagwawakas, guys, ko pong sabihin, itong sinabi ni John Piper, the grace of God makes available to us today is only designed to be completely sufficient for today's trouble. Huwag mong isipin ang araw ng bukas. Kung grasya ni Lord para sa iyo ngayon, gamitin mo lang yan ngayon.
huwag mo munang gamitin para mag-isip sa mga alalahanin sa araw ng bukas. If we keep on following the Lord, honoring God, serving Him, God's grace will always be there for you and always be available. May the grace of the Lord sustain us. May goodness and mercy will follow us all the days of our life. Amen at amen. God bless you. Keep serving God only by His grace. Keep winning souls and making disciples. Let us all celebrate sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Come on! Maaari ka bang umawit, magpuri sa umagang ito? Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Dapat kang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon! Ako ay namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Tayo na lumawit. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Mon, pwede po ba tayong sumayaw, tumalon sa tuwa at galak dahil sa biyaya na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon? Come on, tayo po lahat ay umawit, sumayaw, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Minsan pa, sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka.
ng ating Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Yes, Lord. Lord, salamat sa biyaya.